Magandang gabi mga kababayan. Ito po sila ng hashtag Walk with Lan. Ngayong gabi, hindi tayo magpapahid ng mantika sa kwento. Diretsahan na bumabaha ng pera pero hindi sa kalsada. Sa bulsa ng mga tiwali. Sa gitna ng patuloy na pagbaha sa Pilipinas, may lumutang na balita na parang bomba sa loob ng Malacanang at Ombudsman Office. 1 bilyong piso daw ang ino-offer ng sa magkapatid na sina DILG Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Boying Remulla para lang itigil ang probe sa flood control scam. Sabi ni John Vic sa Politico Talks noong January 9, may lumapit sa akin through an intermediary, nag-o-offer ng 1 billion pesos para matapos ang kaso nila. At ang sagot nila, ha, no deal. Bravo, pero teka, bakit kailangan pa ng intermediary? Bakit hindi diretsahan? Kasi alam nila hindi mabibili ang Remulla Brothers ng piso-piso lang. Kailangan bilyon para maging interesting ang kwento. Mga taga-Pilipinas, United States, Canada, Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, Italy at Germany. Shoutout sa inyo. Kayo ang tunay na bayani ng bayan kahit nasa abroad kayo. Kayo ang nagpapadala ng pera para sa pamilya pero yung pera ng buwis ninyo napupunta sa bilyong-bilyong suhol. Hindi pwede yan. Kaya mag-subscribe na kayo, ha. I-bell ang notification at sumali sa membership para suportahan ang laban na ito. Sama-sama natin panatilihing malaya ang boses natin. Una, linawin natin, hindi ito simpleng may mawawalang pera. Ito ay sistematikong pandarambong sa loob ng maraming taon. Mula 2022 hanggang 2025, may 545 billion pesos ang inilaan sa flood control projects. Pero marami sa mga ito, ghost projects. Walang katawan, walang ebidensya, pero may pera na binayaran. Sa Bulacan, ha, sa Oriental Mindoro, sa Davao, mga proyektong sinasabing natapos pero pag nagbaha, wala pa ring proteksyon. May mga dike na parang PPR machine, basa pa lang, durog na. At ang masakit, ha, habang bumabaha ang mga kabahayan, buwabaha rin ang pera sa bulsa ng mga kontratista, congressmen at district engineers. May mga nagbabayad ng kickback na 30 to 40% ng project cost. Tongpats ang tawag dyan. Ang flood control para sa baha ng tubig pero ang scam para sa baha ng pera sa bulsa ng mga tiwali. Bubalik tayo sa main event. Sa Politico Talks, sinabi ni Senator Secretary John Vic, lumapit sa kanyang intermediary, hindi niya binanggit kung sino, pero malinaw, mataas ang posisyon na naggalok. Bakit? 1 bilyon. Kasi alam nila, ang frozen assets na nakolekta na umabot sa 20 billion pesos at posibleng 100 billion pesos pa, kaya ang suhol billion din dapat para sulit. Pero ang Remulla Brothers, no deal. Sabi ni John Vic, nabigla ako. Ako rin nabigla sa tapang nila. Pero teka, bakit hindi nila agad isinumbong kung sino? Siguro para protektahan ang investigasyon o baka naman gusto nilang mag-alok ulit ng mas mataas. Biro lang yan. Sa katunayan, patuloy ang probe. Nagsampa na ng kaso ang ombudsman laban sa ilang congressmen at contractors. May mga ILBO immigration lookout na inisyu laban sa 43 na katao. Hindi natin bibigyan ng due process dito, ha, pero base sa mga ulat, mga dating congressman na may ghost projects sa kanilang distrito, mga contractor na nagtayo ng 5-story basement para itago ang pera, mga DPWH officials na naglalaro ng casino gamit ang kickback. At ang pinaka-ironic, habang sinasabing all suspects in prison by 2026, may mga nakakalusot pa rin. Pero salamat sa Remulla Brothers, mukhang seryoso sila. Mga OFW sa US, Canada, Australia, kayo ang nagpapadala ng remittances, nagpapatakbo ng ekonomiya, pero yung buwis ninyo, ha, napupunta sa scam, hindi patas. Mga kabataan, kayo nagmamanan sa na bansang ito. Kung patuloy ang korupsyon, paano kayo magkakaroon ng maayos na infrastruktura? Kaya shoutout ulit sa lahat. Sama-sama tayong maging watchful, mag-share ng video na ito, mag-comment kung ano ang tingin ninyo at higit sa lahat, mag-subscribe at sumali sa membership ng hashtag #WalkWithLand. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, ha? Pero kasama niyo ako, kaya nating itindig ang tama. Salamat sa panonood, ha? Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLand, membership na para suportahan ang laban. Hashtag laban para sa katotohanan.
Good night, God bless at huwag kalimutan ha, ang baha ng korupsyon kailangan supuin bago pa tayo lahat malunod. Maraming salamat.